sipag lang, hayaan mo silang sa'yo'y humahadlang. Yo, what's up mga kabutingting? Yan na, good day po sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, meron ako ditong nahanap na gagawing dalawang stand pan na electric pan. At meron pang dryer, ma'am. Ayan, may dryer pa daw. Ito yung may-ari. Naku, natakot yung may-ari. Ayan, kaway-kaway sa diya, sir. Ayan, oh. So, wag na tayo magpaligoy-ligoy mga kabutingting dahil hindi maganda ang panahon. So umpisahan natin ito kagad at bago ko ito umpisahan ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So umpisahan natin kagad. At ito nga pala mga kabutingting ay kinalikot na ni Kuya yan. Siya ay nag-bypass niyan pero nangamoy daw. So hindi na nila isinaksak. So ito ang unahin natin. Ayan, tanggalin lang natin ito. Or iikot. Ito. Para dito na rin sa baba titirahin ito. Ayan. Ayan, bababa lang natin ito. So kukuha lang din ako ng gamit. At kukuha lang din ako ng sapin. So stipot. Kagbuwang na. So stipot lang muna kayo dyan mga kabutingting. So ayan. Bali meron ako ditong sapin. So ito yung ating sasapinan. Yan, tanggalin muna natin yung pangharap na screen. Para matignan natin yung ilisi. Yan, napakalambot naman kung nakikita nyo. At matagal siyang huminto. Alugin lang natin. Yan, wala naman siyang alog. So, babalik ko lang tong pangharap na screen. Yan, tapos dito tayo. Tanggalin lang natin itong switch handle. Matigas. Yan, tanggalin itong knob. Tapos, gamit tayo dito ng flat screw. Sungkitin natin. Ayan. So, tanggalin lang natin yung tornilyo dito sa likod. Likod sa cover ng motor. Yan, mukhang binaypas na nga ni Kuya ito, mga kabutingting. Ito, pag mga ganitong klaseng motor ay hindi ako nagagandahan dito. Pero, tanso ito mga kabutingting. Itong motor na ito. Tanso. Naku, mukhang hindi yata maganda yung pagkaano mo Kuya. Tama ba? Dali ha. Okay naman. Pag nag-bypass ka dapat Kuya, tinanggal mo na itong pula. Itong pula. Yan. Putulin natin itong pula. Putulin natin. Tapos, try natin itong isaksak. Nakasaksak na yung extension Kuya. Yan. Saksak ko lang dito. Yan. Gumalaw yung kanyang ilis eh. Pero, wala. So try lang natin itong itester yung kanyang capacitor. Kaso ay nakababa natin konti yung ating camera para kitang kita sa mata. So tanggalin ko lang ito. Check natin yung dalawang linya sa nakakabit sa capacitor kung ito ba ay good pa. Putulin na lang natin ito. Yan, putulin na lang natin. Yan, tapos balatan ko lang itong kulay black na wire. Yan. Tapos puputulin ko lang itong isang linya sa kulay brown. Tapos babalatan natin, saka natin iti-tester. So yan. Kuha ko ng tester lang mga kabutingting. Hindi pa kasi ako nakapaghanda. Yan, mayroon na ako ditong tester. So ito yung ating i-power on lang natin. Tapos select natin ito sa OL. Yan, kitang-kita. Tapos tester lang natin itong dalawang linya sa nakakabit sa capacitor. Yan, mayroon naman tayong nare-reading na 731 ohms. Try lang natin tester tong capacitor. Yan, balatan natin itong capacitor. Ito, mula na mga kabutingting, kaguwang na. Yan, ito ay 1.8 microfarad. Ayan o. Yan, 1.8. So try natin itong iti-tester kung good pa ba itong capacitor. Yan, good pa naman. Mayroon pa tayong nare-reading na 1.8 microfarad. So ibig sabihin good pa ito. Pero dapat nakaka-reading tayo dito ng nasa mga 800 mahigit or 900 kasi hindi naman to kakapalan yung kanyang stator. So ngayon, dahil nangamoy ito, check lang kaya natin itong kanyang switch.
Yung switch ang nangamoy nito. Kasi madalas itong nangyayari pagka ganitong klaseng rotary switch. Buksan lang natin ito. Yan. Buksan lang natin itong rotary switch. Tanggalin natin yung dalawang tornilyo para makita natin yung loob. Pero wala naman ako nakitang ano tawag niyan. Okay naman siya. Wala akong nakitang sunog. Pero ito ibibin ko lang ng pataas ito. Para nang sa ganun ay magkaroon talaga siya ng kontak. Ayan, pwede na yan. Balik ko lang ito mga kabutingting. Mukhang mali na yata. Yan, ito pala. Balik lang natin itong dalawang tornilyo. Sakto ba ang pag-ikot mo nito, sir? Ay yung pag-tap mo, pakanan? Gawas na hangin ito. Saan lumabas yung hangin? Sa harap, sa likod? Sa likod? Sa harap? Sa harap naman pala. Putulin na natin ito. Tapos ayusin lang natin ito sa pagdugtong. Yan. Tapos ihinang ko lang ito. Yan, papainit pala muna ako ng hinang. Kagbuwang talaga. Yan, habang tayo ay nagpapainit ng hinang, itong switch niya ay tutornilyo lang natin dito sa pinaka tornilyohan niya. Yan, mainit nitong aking hinang. So hinangin lang muna natin ito. Ito pwede naman tong hindi hinangin kung wala kang panghinang. Pero ako hinihinang ko ito dahil meron naman akong panghinang. Yan. Tapos ito ay ating lagyan ng electrical tape. So yan, bali nalagyan ko na ng electrical tape. Sunod natin gagawin ay tap lang natin itong wire na magkaparehas ang kulay. Pero pwede namang kahit itong brown ay ikabit mo dito sa kulay black ay okay lang naman. Wala namang problema. So ayan, natap na. So ngayon ay steady lang natin ito. Tapos saksak ko dito yung cover cord. Naka-switch na yan sa number 1. So itatap ko lang ito. Yan, hindi siya makaikot dito sa kabila. Pero okay naman. Lagay natin sa number 1, number 2. Yan, number 2. Wala may problema kaya yung motor nito. Wala mga kabatingting. Tester daw kaya muna natin itong kanyang power cord. Baka may problema din. Yan, kita naman. So tester lang natin itong power cord. Good. Kabila. Saan ba to? Yan, makasira din yata yung power cord mga kabutingting. Kaya siguro ay ayaw gumana. Sira yung power cord nito mga kabutingting. May problema yung power cord nila. Yan, bali lilipat muna ako ng lugar mga kabutingting at umuulan na. Yan, lilipat lang ako. Yan, bali tatanggalin ko ito para makita nyo talaga na may problema yung power cord. Kaya ayaw itong gumana. Wala namang sunog yung kanyang power cord, pero baka ito yung nangamoy yung power cord. Yan, tanggalin lang natin ito para mapakita ko sa inyo na may problema yung power cord nito. Wala namang sunog. Ayan. So ito ay ating balatan. Tapos pagsama lang natin ito. Tapos kuha tayong tester natin ito ulit para makita nyo talaga na may problema yung power cord. So ito yung ano niya, saksakan or yung plug. So tester lang natin. Ayan o, wala. Tapos para makita natin, ayan, wala talaga o. Wala tayong nakukuhang continuity or
Wala, hindi man lang nagbasir yung ating tester. Itong isang linya lang ang mayroon. Ayan, oh. Oh, yung kulay brown ay wala. So, iba ka power cord lang yung sinasabi ni sir na nangamoy. So, palit tayo ng power cord. So, ayan, bali ito yung ating gagamitin na power cord. Tusok lang natin ito dito. Tapos, hatiin natin para mabalatan natin yung wire. Tigas, ah. Meron akong inaantay na mag-text sa akin, mga kabuting-ting, dryer. Yun nga lang, hanggang ngayon hindi pa nag-text. May tindahan kasi yun. Ayan, tapos bubuhulan natin ito. Ayan. Tapos balatan natin itong dalawang wire. Tapos kahit saan dito sa wire na ito ay ihinang natin dito sa switch. Yan dito. So wala tayo ng hinang at saka soldering lead. Tapos dito tayo sa kulay puti. Yan, tapos hinang natin dito. Yung power cord na yun, mga kabuting-ting, hindi mo akalaing ano siya, sira dahil wala namang sunog at saka maganda pang power cord. Yan. Okay na yan. Tapos itong kulay pula na ito, tanggalin muna natin. Tester natin, baka mamaya ito ay may fuse pa. Baka okay pa yung fuse nito, ay hindi ko muna ito irerekta. Ayan, balatan natin ito. Yan. Tapos kuha tayong tester. Tapos silik natin sa oil ulit. Yan. Tapos tingnan natin kung ito ba ay okay pa ba yung fuse nito. Good pa pala ang fuse nito, kuya. Ibig sabihin, ang problema lang pala nito ay ano lang, yung power cord lang, kuya. So ito ay balatan natin ng medyo mahaba-haba. Dali. Kuha tayo ng spaghetti para spaghetti na lang yung ating ilagay dyan. So yan, bali meron na tayong spaghetti. So ito ay ating ipasok lang dito. Ito pala, mga kabuting-ting, ay hindi pala ito tinister ni kuya. Basta na lang daw huminto. Tapos ito, binaypas niya. Tapos umandar naman daw, kaso ay nangamoy. So ibig sabihin, yung nangamoy siguro ay yung power cord. So ganyan lang. Tapos ito ay lalagyan ko lang ito ng spaghetti, mga kabuting-ting. Yung paglagay nito ng spaghetti at yung pagtornilyo dito ay hindi ko na ipapakita para mabilis lang. Power cord lang naman pala ang problema nito. So yan, bali nalagyan ko na siya ng spaghetti. Ganon din ito. At ganon din yung dalawang pinutol ko na wire sa kulay brown at saka sa kulay black. At saka yung kapasitor ay nakatornilyo na. So try natin ito, mga kabuting-ting. Patayin muna natin. Pasikot-sikot pa tayo. Power cord lang pala ang problema. Yan. Nakasaksak na dito yung power cord. So try natin. Yan, kung nakikita nyo ay gumagana na. Yan, o. At ito ay may thermal fuse pa ito. Okay na ito. Nirekta ni sir na hindi na raw, wala daw kasi siyang tester. Pwede ka naman niya mag DIY ng tester niya kahit ilaw lang. Yun nga lang, pag hindi mo rin kabisado gamitin yon, medyo delikado. So ito ay ating isalpak. Isalpak na, mga kabuting-ting. So pinaka problema lang nito ay power cord lang. Hindi mo akalaing sira yung power cord dahil napakaganda pa ng power cord nito. So tornilyo na natin. Buti hindi nyo naisipan ibinta sa Kalakalya. Sayang, bago pa ito. Pati yung Hanabishi ay ano rin. Okay na yan. Dali, asan na yung ano ya, stand? Lagay natin sa stand ito, mga kabuting-ting. So ayan, nakalagay na. Try natin, final testing. Yan, o, napakabilis pa. Yan. Yan, o, napakabilis. Okay na, sir. So doon tayo sa isa, mga kabuting-ting. So yung isa ay ano ko lang, dalhin ko lang dito sa aking pwesto. So tanggalin muna natin yung saksakan. So
ayos ko lang yung aking tripod. So stay put lang muna kayo dyan, kukunin ko muna yung isa. So yan, bali andito na yung isa mga kabuting-ting, nakababa na. So una lang natin gagawin ay titingnan ko lang itong kanyang ilisi. Yan, napakalambot, yan, matagal huminto. Tapos uuga-ugain lang natin ng pagganyan. Yan, wala akong na uga. So try ko lang itong ibalik dahil wala namang uga at napaka pre-wheel. So ito yung aking gagawin pag mga ganito, hindi na ako magpa-keme-keme. Yan, kung bago kang napadpad sa aking munting channel mga kabuting-ting, pasensya na, ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse. Nasa inyo po kung ito ay inyong gagayahin yung aking pamamaraan. Pwede naman ako maglagay ng thermal fuse kung may camera, pero ako naman ay nagpakatotoo lang, kaya hindi ako maglalagay ng thermal fuse. Brand nito mga kabuting-ting ay Hanabishi, yung isa naman, yung una ay Dowel. Common nito mga kabuting-ting ay kulay white. At napakaganda pa ng kanyang tawag niyan, cable tie. So ibig sabihin po pwede itong walang patid. So didiretso ako dito. Yan, ito yung ating babalatan. Tapos hahanapin natin yung kulay puti dahil ang brand nito ay Hanabishi. So ang common nito ay kulay white. So ito yung aking babalatan lang. Tapos mamaya ay ihigpitan natin to, yung kanyang tawag niyan, cable tie, dahil maluwag. Ewan ko kung bakit maluwag yan, dapat mahigpit yan para nang sa ganon pagka naputol yung cable tie dito sa mga dugtungan ay hindi siya mahila-hila. Yan kasi yung isa sa mga dahilan kung bakit napuputol yung hibla or napapatid yung hibla pagka napuputol yung pagka maluwag ito or pagka napuputol yung cable tie. Kaya kailangan nating higpitan yan mamaya. So ito yung kulay puti na sinasabi ko, so puputulin ko lang. Yan o, ito. At sabi ko nga, ay, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse. Nasa inyo kung gagayahin nyo itong aking pamamaraan. So kukuha lang ako ng wire na pandugtong nito mga kabuting-ting. Kahit anong wire ay pwede naman. Yan, meron ako ditong wire mga kabuting-ting. So dudugtong lang natin dito. Yan, nakadugtong na. Tapos ayan ay ating hihinangin. Pero kung wala kang panghinang ay lagyan mo na lang siya ng electrical tape, or kung mayroon kang shrinkable tube, pwede mo na siya lagyan ng shrinkable tube agad. Pero dahil ako may hinang, ayan, hinihinang ko talaga yan. So hindi ako gagamit ng electrical tape, gagamit lang ako ng spaghetti. Mas matibay ito kaysa doon sa electrical tape, kasi ang electrical tape ay kusang bumubuka yon katagalan. Kaya ito yung aking ginagamit. Pero kung wala akong ganito, ay gumagamit din ako ng electrical tape. O yan, ganyan lang. Tapos isusuot ko dito sa cable tie. Saka ko higpitan yan. Yan. Ginagawa ko lang ito mga kabuting-ting pagka pre-wheel yung ilisi at walang alog. Ito naman ay kung makikita nyo ay bago pa ito at sariwang-sariwa pa ito. So gagayahin ko itong yung ginawa ni Sir. Yun nga lang eh nawaw mali din ako doon dahil akala ko ay motor, yung pala ay power cord lang ang kagwang. Yan, kung iisipin nyo itong power cord na ito ay wala talagang wala man lang siyang tawag niyan. Kung sa bagay hindi mo masasabing sira ito. Yan o. Pwedeng itong dito ang may problema nito. So pero napakaganda pa. So dahil kung makikita nyo dito ay dalawang kulay asol, so tayo ay manghuhula lang. Pero kung gusto mong hindi manghuhula ay meron naman itong paraan. Sisilipin mo dito kung alin dito yung malaki. Yan, tapos titignan mo. So titignan natin para hindi tayo manghuhula. So dito tayo magbalat. Yan, ito. At iwan ko lang kung tama yung aking paningin na dyan ilagay yung aking ibinaypas. Agay, naputol pang kagwang. Mga bago pa tong ano mo kuya? Mga ilang may taon na to, wala pa. Yan, ito daw pala mga kabuting-ting ay wala pa tong 1 taon. Sabi ng may-ari, sabi ni Sir. So yan, nakadugtong na. So pindutin ko lang dito sa number 1, tapos saksak ko yung power cord dito at pasensya na hindi nyo na nakikita. Basta nakasaksak na. So ito ay tatap ko lang doon sa aking binalatan. Yan, kaso parang yatang baliktad. Yan o, kung nakikita nyo ay paganyan ang ikot. Dapat ang ikot nito ay paganyan. So ibig sabihin nagkamali ako. So ito ay ating itatap dito. So ito ay puputulin ko na rin or balatan ko na lang. Balatan ko na lang ito. Anak ko, kaso naputol naman din. Ang kagluwan talaga. Babalatan lang, naputol naman.
So dahil naputol naman na ito, tester ko lang ito kung ito ba ay good pa ba yung capacitor, kung 1.5 pa ba ito. Ayan. Kita ba ating tester? Mula na mga kabuting-ting. Buti bago mula nakahanap ng customer. Yan, tester natin ito. Uy, mababa na ito mga kabuting-ting. 0.9 na lang yung ating nare-reading. Yan o, 0.9. Tapos ito ay 1.5 microfarad. Kita ba? Yan o, 1.5 microfarad. At ulitin natin para kitang-kita sa mata. Ayan o, 0.9 na lang. So ibig sabihin, ito ay sira din. So ito ay dudugtungan natin ng wire. Balatan ko lang ito. Yan. Tapos lang ha. Pasok ko lang ito dito sa loob. Ewan ko sa panahon ngayon mga kabuting-ting, dito sa amin dapat mga ganitong buwan ay tag-init na, pero tag-ulan wala na talaga. So dito ko lang ito itatap. So yan, tapos kuha lang ako ng kapasitor. So yan, ito yung aking pamalit na kapasitor. Ito ay 1.5 microfarad. At hindi ko na ipinakita yung pagtanggal ng balot ng plastic niyan, pero kita naman ng may-ari na bago talaga ito at nakabalot pa ito sa plastic. Yan. Tapos ito ay itatap ko lang dito mga kabuting-ting. Yan, hindi ko na ipapakita yung pagtap dyan. Napakadali lang ang pagtap dyan. Nang sa ganun na hindi rin masyadong humaba yung video natin dahil mahaba na. So yan, bali nadugtong ko na mga kabuting-ting. So ito ay lagyan lang natin ng spaghetti. Meron naman akong electrical tape, pero sabi ko nga mas maganda gamitin ito kaysa doon sa electrical tape. Ang electrical tape kasi ay habang tumatagal ay kumana yun, kumakalas. Basta mayroon akong spaghetti, hindi ko ipagdadamot. Mura lang naman yan. So tornilyo natin yung kapasitor. So saksak ko dito yung power cord kung tama na ba yung ikot niya pag ganyan. Kanina kasi ay pag ganyan. Yan, saksak ko lang dito yung power cord at tignan nyo. Ayan, tama na yung ikot niya. So ibig sabihin ay good na. So pinaka problema nitong isa ay thermal fuse lang. So lilinisan ko muna ito mga kabuting-ting at lalagyan ng langis at ilalagay doon sa stand. Yan, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel mga kabuting-ting, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At konting favor lang mga kabuting-ting, baka pwedeng wag nating i-skip yung mga ads. Ayan po ay napakalaking tulong nyo na para sa akin. At kung pwede ay mag-like po tayo at mag-share kung okay lang sa inyo mga kabuting-ting. So salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta sa aking mga silent viewers, organic viewers. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. At ganoon din sa aking mga kaibigan sa YT. Yan, mega shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat din po sa inyong suporta sa aking munting channel. Kaya suportahan lang tayo mga sir, mga idol. Ayan, na-assemble na natin at inilabas na rin yung washing machine nila. Ang problema daw niyan ay dryer, ayaw gumana. Tapos yung drain daw niyan ay mabagal ang daloy ng tubig, tama ba ya? So itong electric fan ay testing muna natin. Yan, naka number 1 yan. So ayan, kung nakikita nyo ay umiikot na at mabilis na rin ito. At ang pinakasira nito ay yung kanyang thermal fuse at saka yung kanyang capacitor. So yan lang yung problema sa electric fan na ito. Yan, number 2, number 3. Tanong natin kay bossing kung okay na ba. Ilagay ko lang dito sa number 1. Okay na boss? Ayan, okay na dahil nag thumbs up na. Number 1 lang yung boss. So ayan, okay na ito mga kabuting-ting. So proceed tayo sa dito sa dryer. Ikot lang natin yung spin timer. Good naman, may ikot. So didiretso tayo dito sa likod mga kabuting-ting. Ito naman ay hindi ko pa tinignan. Kaya didiretso tayo sa likod. Para yatang may bumukas na mga kabuting-ting dahil wala nang mga tornilyo at nakaangat na. Tinignan, may tumingin na nito kuya. Bakit bukas yung ano kuya? Ito daw pala mga kabuting-ting ay mayroon nang tumingin at pinalitan daw ito dati ng kapasitor. So pero hindi na ibinalik yung mga tornilyo. Mayroon pa palang isa. Ay iikot na lang natin ito mga kabuting-ting dahil pinalawang na kanyang tornilyo. Yan o.
So mukhang pinalitan na nga. Dahil ayan, puro na dugtong. Kaso para yatang check na lang natin. Baba ko lang yung aking camera. Una nating gagawin bago natin titignan yan ay tignan lang natin yung ano, baka mamaya yung preno ay nakadikit. Ayan, hindi naman dahil umiikot oh. So, ibig sabihin good yan. Tapos dito naman tayo sa titignan lang natin ito. At hindi pa naman natin tinister kung good pa ba yung motor niyan, kaya kukuha lang din ako ng tester. Ayan, meron ako ditong tester. Tanggalin muna natin itong ibinalot. Pati rin pala ang dryer nito mga washing machine mga kabutingting ay pinalitan na rin yata ng hindi kahit ang lumubo, pero baka sa washing yan dahil ang ginamit nito ay dryer na lang. So tingnan natin dito sa kanyang dugtungan para matester natin yung motor at ganoon din yung capacitor. So ito yung ipinalit na capacitor ng sa washing machine pala kayo nagpalit ya. Hindi, sa washing, gana mo na, ako mo na malis din. Kaya nga, nagpalit kayo ng washing, capacitor sa washing, sa dryer. Sa dryer ang napalitan? Hindi. Sa washing ang napalitan. Sa washing ba? Oo, sa washing. Sa washing, kasi 10 UF yung inilagay na, mga kabutingting. Bali, 10 UF yung inilagay na capacitor. Kaya sa washing. Sa dryer kasi, pag nagpapalit ng capacitor, ay kalimitan, 5 UF. At tingnan natin dito kung may nakalagay ba kung ilang microfarad. Walang nakasulat mayroon man, kaso parang ilan bang nakasulat sa malabo. Dito parang malabo na siya, hindi na mabasa. 10 UF yung nakalagay dito. Tapos sa dryer yan 4 UF, yan mabasa naman pala, kaso ewan ko lang kita sa camera, malabo ang pagkaano. Ayan, 10 UF yung nasa taas, tapos yung dito sa baba ay 4 UF, pero pag ako ang nagpapalit ay 5 UF yung aking ipinalit. So una natin gagawin, check natin yung motor or itester natin, at ganoon din itong capacitor. So kahit putulin na lang natin ito diretso. Yan, dito tayo sa capacitor maguna. So ito ay ating babalatan. Yan, on lang natin itong ating tester. Select natin sa capacitance. Ayan. Tapos kunin ko lang yung test probe. Tapos ito ay tingnan natin. Dapat ito ay mababa na. 4 UF na lang yung 4 UF yung nakalagay dito. Mayroon na lang tayong nare-reading na 2.9. Ayan oh. 2.8 or ayan 2.8. So, ibig sabihin ito ay sira ang capacitor. Tapos check din natin yung motor kung good pa ba ito. Common ito dahil Hanabishi, kulay black. Yan. Saksak lang natin isang test probe dito. Yan sa common. Tapos itong kulay pula, saksak naman natin dito sa kulay brown at saka kulay blue. Ayan. Tingnan natin. Uy, dali. Select pa pala natin ito sa yan sa OL. Tapos saka natin ito itutusok dito. Yan, meron tayong nare-reading na 107. Good yan. Dahil ito ay line capacitor. So dito tayo sa kulay blue sa single capacitor. Tingnan natin. Good rin dahil mayroon tayong nare-reading na medyo mataas, 127. Tapos dito sa kulay brown ay wala na. Ano nangyari? Wala na tayong nare-reading. Ay mali, ang kagwang. Kaya pala doon pala tayo sa linya ng power cord. Kagwang talaga. Yan oh. 107, tapos dito sa single ay 127. So ibig sabihin ang problema nito ay capacitor. So bago tayo bumili ng capacitor mga kabutingting ay sisiguraduhin natin ng capacitor. So yan ay ating paandarin sa pamamagitan ng capacitor ng electric fan bago tayo bumili ng capacitor. Ayan, ito yung ating gagamitin lang ng pantesting. Ito ay capacitor lang ng electric fan para sureball na okay yung motor. Kaya paandarin natin. Pwede naman ito mga kabutingting kung gusto nyo, kung wala talagang mabibilhan, magdalawa na lang kayo nito, isang dos tapos dalawang 1.5 para magiging 5 UF para medyo malakas-lakas. Kung wala, pero malapit lang naman kasi ang bilihan dahil andito lang naman ako sa sugod ngayon, so bibili na lang ng para isahan lang. So sana ba yan, kabit natin yung isang linya na dito, yung isang linya sa capacitor, yung kulay pula. Ayan,
good naman yung kanyang preno, wala naman problema. So, under yan mga kabuting-ting. So, kunin ko lang yung aking extension. Tapos, ito, saksak ko lang dito. Yan, tapos ayos ko lang yung aking tripod para makita nyo na umiikot. So, ay, tagwang na kuryente pa. So, ilawan ko lang. Sumabit yung aking kamay dito sa, ayan o, sa dinugtungan, ang lakas. So, yan, ikutin ko lang yung spin timer. At tignan nyo kung iikot na. Ayan, kung nakikita nyo ay umiikot na mga kabuting-ting. So, ibig sabihin ay confirm na kapasitor lang ang pinaka problema. Dahil, ayan o, kahit kapasitor lang ng electric pan yan ay mabilis din yan. So istipot lang muna kayo dyan at pabibilhin ko muna yung may-ari ng kapasitor mga kabuting-ting, dahil mayroon naman siyang motor. Ako kasi ay wala, lakad-lakad lang ako. Kung mayroong mahanap na customer ay mabuti, kung wala ay wala tayong magagawa. So istipot lang muna kayo dyan. So ayan pala mga kabuting-ting, habang bumili ng may-ari yung pyesa ay ito daw ay nakalimutan ko na sinabi pala ng may-ari, ito daw ay mabagal daw umikot. So, kung nakikita nyo, umangat na. Ayan, nakadrain na pala. Tingnan natin. Ibalik ko lang sa, ayan, maangat naman. Pero, bakit kaya mabagal ang daloy ng tubig? So, bubuksan lang natin ito. Ayan, hindi naman siya masyadong madumi. So, dahil hindi siya masyadong madumi, so, dito tayo sa pulsator. Huwag tayong gamit. Yan, tapos stand ko lang yung aking tripod para kita nyo. Yan, kaayos na yung aking tripod mga kabuting-ting. So tanggalin lang natin itong tornilyo, baka mamaya mayroon itong barya na tawag niyan, naka doon sa pinakabutas o yung pinakadaanan sa tubig. Yan, wala naman, malinis. At yan malinis yung kanyang daanan ng tubig. Ito ay lang ito, natural yan. So kuha daw tubig ma'am. Matesting natin. So balik ko lang ito mga kabuting-ting. Gagawin na lang natin ay mag-a-adjust na lang siguro tayo doon sa hook. I-adjust natin yung tawag doon. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Doon sa may yung aangat. Pag i-taas mo or i-drain mo. Yan, palagyan muna natin ng tubig sa may-ari. At stipot lang muna kayo dyan. At kumuha pa ng tubig yung may-ari. So yan, bali wala pang tubig mga kabuting-ting. Dito muna tayo sa likod. Yan, dyan muna tayo. Tapos bali ibababa ko lang yung aking camera para kitang-kita. So yan, nababa ko na yung aking tripod. So dito ay nilinis ko na rin naman at wala talaga itong masyadong dumi. So gagawin natin, babalik na natin itong kanyang drain valve or yung kanyang ball fucking. O yan. Tapos nako, hindi pala pwede. Hayatang mali yata ako. Tatanggalin muna natin ito. Ibababa natin yung kanyang sabitan dito sa mga butas. Dali lang ha. Pahabain ko na rin itong kanyang spring. Medyo pinalawang na yung spring. Pero okay pa ito. Tatagal pa ito. So ito yung iti-twist lang. Pahabain lang natin ang bahagya. Yan. Tapos pasok natin. Kung sa pagka binaliktad ko yung spring mga kabuting-ting. Ayan. Tapos ito, dito yung nakalagay kanina sa pangalawa. Ilalagay lang natin dito sa pangalawa din, sa pinakababa. Ayan, ayan pangalawa sa baba. So malaki na ang angat nito at natitiyak kong malakas na rin to aagos dahil wala namang bara. Kung natandaan nyo kanina, pag yung angat niya dito, so try natin iangat, i-drain kung malaki na ba talaga yung angat. Tingin ko yun lang ang problema nito, dahil wala namang bara. O yan, tingnan nyo kailangan itong kanyang kable ay hindi ito mahigpit, dahil kung mahigpit baka mamaya hindi rin makapundo yung tubig sa washtub, aagos. So kailangan ito ay maluwag-luwag ng konti. So i-drain ko lang at tingnan nyo kung malaki na ba ang angat. Ayan, malaki na talaga yan. Tapos buhusan natin ng tubig. Nako, yan, may tubig nang nakahanda. Ayan. Ayan, may tubig na. Ay ma'am. Tapos drain ko lang dito mga kabuting-ting. Tapos dyan ko na lang tong camera dyan sa hose kung malakas ba umagos.
Ayan, okay na ito mga kabuting-ting. Tingnan mo, ma'am. Tingnan mo, ma'am. O baka oo ka ng oo dyan. Mahina lang pala, ha? Okay na, ma'am? Ayan, malakas na daw. Sabi ng mayari, mga kabuting-ting. Malakas na, ma'am. Ayan, oo daw talaga. Malakas na talaga. So, ibig sabihin, antayin na lang natin yung pinabili kong kapasitor dahil wala akong available na kapasitor, mga kabuting-ting. So, bali doon sa drain ay nag-adjust lang tayo sa nag-adjust lang tayo doon sa pinaka-butas niya. At inilagay natin doon sa pangalawa sa baba, hindi naman sa pinakababa. So pangalawa sa baba lang. So stipot lang muna kayo diyan at wala pang kapasitor. So ayan mga kabuting-ting, nakabili na sila ng kapasitor. Ito ay 5U8, ang brand nito ay AX. So kabit na natin. So bagong-bago talaga ito mga kabuting-ting dahil sila din naman yung bumili nito. Ayan. So, kabit lang natin ito dito sa kulay asul. Ito yung single capacitor. Sige lang, sir. Tapos, lagyan natin ng close-in wire connector or iipit. Mas maganda kung hindi kagagamit ng electrical tape. Tapos ito, ayan, lagay na rin natin. Tapos, balot natin sa plastic at kuha muna akong cable tie. Ayan, meron ako ditong cable tie. So, ito ay ayusin lang natin yung wirings para hindi siya pangit tignan. Buti ka mo mga kabuting-ting ay nakahanap ako ng customer bago umulan. Kung nagkataon, nako, tayang kabuhayan natin ito mga kabuting-ting. Yan ang mahirap pagka dito tag-ulan. Sabi ko nga kanina, dapat pag mga ganitong buwan ay tag-init na. So kanina kung nakikita nyo ay mayroon tong electrical tape pero hindi ko na ito lalagyan ng electrical tape. Basta may nakabalot lang na plastic, pero pwede namang hindi nga balutin ng plastic. Pwede. Yan, ito ating ilalagay lang dito. Meron naman itong tali. Hindi na matanggal yung isang tornilyo ya. Hindi ko na tinanggal. Yan. Okay na yan mga kabuting-ting. Tapos, balik ko lang yung takip. Hindi naman papasok yung daga na rito ya. Mayroon naman tong lock. Okay na yan. Okay na yan. So testing na rin. Yan. Yan. Hindi man na muandar. Kini na pong gyadyo. Kini yan. Yan. Uga-uga na. Yan. Mabilis na ito mga kabuting-ting. Dahil sa tunog pa lang. Bibiglain lang natin. Ayan. At may preno pa. Okay na ito. Try lang na din natin yung washing machine. Baka mamaya ayaw nang umandar. Dryer pa naman yung reklamo lang nila. At wala naman tayong pinakailaman na wire dyan. So, testing muna natin. Ayan. Niikot. Tingnan natin kung mag-reverse. Ayan. Good. So, good na ito mga kabuting-ting. So, pinaka-problema lang nitong kanilang spin dryer ay capacitor lang. At nag-adjust na lang din tayo doon sa hook. Doon sa pinaka mga butas-butas para mataas yung kanyang angat at para malakas ang agos. At doon naman sa isang electric pan na una, yung dual, ay power cord lang ang problema. At doon naman sa Hanabishi na stand pan ay thermal fuse lang at saka capacitor ang problema. So ibig sabihin, good na ito lahat. Okay na sir? Okay na daw. So dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito mga kabuting-ting. At kung nagustuhan nyo yung video natin ay baka pwedeng palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kang napadpa dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ayan, laging nag-iwan sa inyo, nang ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye bye na po dahil may merienda na mga kabuting-ting. Merienda muna. So bye bye na.